Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umakyat na sa 8 ang bilang ng nasawi sa pagguho ng dump site sa Barangay Binalio, Cebu City habang nagpapatuloy ang search, rescue at retrieval operations sa kabila ng delikadong kondisyon sa lugar. Ayon sa mga otoridad, 12 kataong nailigtas ngunit sugatan, 28 ang patuloy na nawawala at 67 residente ang inilikas bilang pag-iingat. Ginagamitan ng mabibigat na makina ang clearing operations dahil sa siksik at hindi matatag na halo ng basura at bakal. Patuloy ring binabantayan ng banta ng methane gas, posibleng toxic exposure at pag-ulan na maaaring magdulot ng panibagong pagguho. Ayon sa lokal na opisyal, bukod sa pisikal na panganib, mabigat din ang emosyonal na hamon sa mga rescuer at pamilyang naghihintay ng balita. Pinag-iisa ang pwersa ng Cebu City LGU at Provincial Government of Cebu, katuwang ang Philippine Coast Guard o PCG, Bureau of Fire Protection o BFP, Philippine National Police o PNP, Philippine Red Cross, Armed Forces of the Philippines o AFP at volunteer groups. Kumpiskado ng mga otoridad ang tinatayang 20 million pesos halaga ng ilegal na sigarilyo sa Barangay Poblacion, Santander, Cebu noong Enero 10, 2026 matapos harangin ng isang closed van sa joint checkpoint operation bandang alas 11 ng gabi. Na-recover mula sa sasakyan ang 200 kahon ng Oris cigarettes, produktong hindi rehistrado at walang pahintulot ng Bureau of Internal Revenue. Nabigong magpakita ng legal na dokumento ang dalawang sakay ng van, kapwa residente ng Negros Oriental kaya inaresto ang mga ito. Naharap sila sa kasong paglabag sa Customs, Modernization and Tariff Act at National Internal Revenue Code. Tiniyak ng pulisya ang tuloy-tuloy na operasyon laban sa smuggling na pumipinsala sa kita ng gobyerno at lehitimong negosyo. Naglunsad ng masusing investigasyon ng mga otoridad matapos sumadsad ang Philippine Flag Motor Tanker MT Cheng Xiang Feng 168 sa baybayin ng Barangay Poblacion 1, Burgos, Surigao del Norte noong Sabado, Enero 10 na ikinaalarma ng mga residente at mangingisda. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nagkaaberya sa makina ang barko bandang 1:00 ng hapon dahilan upang ito'y tangayin ng malalakas na alon hanggang mapadpad malapit sa Marine Protected Area. Ligtas na nailikas alas 4:30 na madaling araw ng Enero 11 ang 9 na tripulanteng Pilipino. Kinumpirma ng PCG at PASU na walang oil spill ngunit isa sa ilalim pa sa underwater assessment ang lugar matapos mapatunayang ang angkla ay bumagsak 10 metro mula sa coral area. Inihahanda ang posibleng notice of violation habang nagpapatuloy ang towing at beripikasyon. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.